Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Pasensya na po, medyo natagalan tayo sa pagtimpla ng kape kasi walang minute na tubig eh. Tsaka ang hirap pagpainit ng tubig guys. It's so cold. Oh my goodness. Oo, ang lamig. Sobra. Um, Syempre yung iba, ako gusto ko ng malamig personally. Pero kanina naglalakad kami ng pamilya ko sa sa basta kung saan man. Nasaan man kami ngayon. Naglalakad kami sa labas. Sobrang lamig. Ay, parang gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Sobrang lamig, guys. Oo. Partida, mahilig na ako sa lamig, Mahilig ako sa mga 16 degrees. Okey na yun, 16 degrees, 16, 18, ganyan, puwede na yun. Pero 'pag bumaba pa dun, wait lang. 'Pag bumaba pa dun, parang parang, ah. Ah, ay si Davian dito, lamig diyan brother, negat SWAT. Hindi pa naman negative, oo. Kanina according sa naku 'pag nagsabi ako ng 'wag na, hindi ko sasabihin kung saan. Hindi ko sasabihin kung ilang temperature. Oo, kasi malalaman niyo kung nasaan ako. Basta malamig. Yun ang masasabi ko, ang lamig guys. Oo. Ay naku, anyway. So pero kahit gaano kalamig man dito sa lugar ko ngayon mga kababayan, mainit na mainit pa rin ang mga balita mga kababayan. At, eto sa eto mga kababayan, isa sa mga balita na para sa'kin ay magandang-maganda. Magandang-maganda 'tong balita na 'to guys. Oo, mm. Oo, maganda 'tong balita na 'to guys. Oo, magandang-maganda 'tong balita na 'to. Nung nabasa ko 'to kanina sabi ko, "Ay, buti naman may gumanon." Ay, buti merong gumalaw. Oo, merong nagsalita tungkol dito sa topic na 'to. Oo, pero eto na nga, pag-usapan natin yung topic guys. Ito kasi nangyari, ayan. Oh, ayan sabi, oo, BIR told to probe Marcoleta over undeclared campaign donations. Tayo, eh. Diyos ko, may issue ka na sa COMELEC, magkaka-issue ka pa sa BIR. Lalo lalong aasim mukha nitong mokong na 'to. Di ba? Di ba? Yung aasim na ng mo, yung resting face mo maasim na, eh, lalo pang aasim. Alam niyo yung resting face, yung wala kang emosyon, nakaganyan ka lang. Neutral face, kumbaga yung picture sa passport, gano'n. Neutral face. Yung neutral face ito ni Marcoleta maasim na. Yung neutral face ito maasim na, lalo pang aasim guys. Ayan, ganyan mukha na yan. Sorry. Oo, sorry na agad guys, masyado tayong mapanlait. Mm. Meron 'to kasing balita, oo. Two groups have called on the BIR to investigate Dante Marcoleta for possible tax code violations following his own admission that he did not declare campaign contributions he received during the 2025 senatorial elections. Okay mga kababayan, konting background. Pag-usapan natin ano ba nangyari dito. Balikan natin yung kwento. Kasi nga 'di ba si Rodante Marcoleta, eh, nanalong senador, 'di ba? Nung nanalo siyang senador mga kababayan, ang yabang-yabang niya, ang yabang-yabang niya, oo. At, nung sasalin, na-bring up yung tawag dito, 52 million na kanyang, tawag dito, total, assets, 52 million lang, mababa, mm. At, ang problema mga kababayan, nung may mga nakakita nung kanyang salin na nagkakahalaga ng 52 million.
nabatikos itong si Marcoleta, nabatikos siya. Kasi ang kanyang campaign na expenses ay nasa 110 million, 'di ba? So, kung tutuusin dapat assets sa kanyang salin should be more or less mga 160 plus million. Hmm. Eh, ang problema itong si Rodante Margoleta nung na-bash, agad-agad na sumagot. Oo, agad-agad na sumagot mga kababayan. Mm. Agad-agad na sumagot. Ang kanyang sinabi ay hindi raw niya dineclare na siya ay, may contributors dahil gusto raw niyang protektahan yung identity. Mm. Yun yung ano niya, yun yung, palusot niya, oo. At, dahil dun mga kababayan sa kanyang admission na yun or pag-amin na yun, nagkaroon siya ng ano, issue, nagkaroon siya ng problema sa COMELEC. At yung kanyang issue sa COMELEC mga kababayan ay related doon sa perjury or pagsisinungaling sa SOSE. Mm. And, binigyan siya ng summons, pinasagot siya sa complaints laban sa kanya, sumagot naman siya. At according po sa kanyang unang sagot, sabi ni Mama Net, yung mukha ni Simangot palagay ko hindi tulog kahit tulog siya nakasimangot, galit sa mundo. Oo, anyway, so eto na nga si Marcoleta ano, nag-file na siya ng kanyang ng kanyang, affidavit. At sa kanyang affidavit mga kababayan, ito ang sinabi niya. Mm. Ito ang sinabi niya, "Marcoleta's defense, campaign contributions were given before he was a candidate." Ayun. Ibinigay daw sa kanya yung campaign contributions na 'yan nung panahon na hindi pa siya kandidato. Ay, ba't may gano'n? Mm. Bakit may gano'n? Kasi mga kababayan gusto niyang, lusutan yung violation ng Omnibus Election Code. Sa Omnibus Election Code kasi mga kababayan, mag-a-apply lamang yung mga probisyon ng Omnibus Election Code during campaign season at 'pag meron ng official na mga kandidato. So, during the time daw, hindi pa raw siya official na kandidato, therefore the Omnibus Election Code will not apply to him, dahil hindi siya kandidato. Okey. At, yun ho yung, magiging problema ni Rodante Marcoleta sa BIR. Bakit ho? Kasi mga kababayan ganito yan. So kung hindi campaign donations ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga principals for the campaign, di income yan. Income yan. Mm. 110 or ₱112 worth of income. Oo, income yan. Dat kita yan dapat na tinrabaho mo, okey. So kung income yan mga kababayan, taxable o non-taxable? Hmm, palagay niyo, kung income yan hindi, iba pa yung donors tax yung Lucansaki, kasi sa donations yan. Mm, 6% ang tax niyan, oo. Pero kung hindi siya, tawag dito, kung hindi siya if it was given prior to the campaign season, ibig sabihin hindi siya donation for the campaign. That is regular income. So, kung regular income, ayan nakikita ko yung mga comment diyan, taxable, taxable, taxable. Yes, taxable siya. Not not by, the 6%. Mm, not by the 6%. Taxable siya by, if I'm not mistaken, 30 o 32%. I could be wrong, I could be wrong. Pero yan ang ating ano, yan na yung tax bracket natin ngayon, eh. So, yun.
So taxable siya ng mga around 30%. Conservative conservative 30%. Doon ako ngayon papasok yung issue niya sa BIR. Ang tinatanong ho ngayon, ang inaalam kay Rodante Marcoleta ay kung siya ba ay nagbayad ng kanyang income tax. Walang audio? Wait. Sorry. Kalmahan natin guys, kalmahan natin. Paano kaya nangyari? Ba't kaya walang audio? Ulitin natin. Share screen. Okay. Ulit. From the tops. Sorry na agad, sorry na. Oo. Okay, game. Balik natin. Game. Pinaiimbestigahan ng grupong Kontra Daya sa BIR ang umano'y undeclared campaign contributions kay Senador Rodante Marcoleta. Kung di raw uubra ang reklamo ay desidido silang iakyat ito sa Korte Suprema. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Delikado itong assertion, itong mga ganitong klaseng assertions ni Marcoleta kasi parang lumalabas, baliwala pala yung mga sose kasi anybody can circumvent certain policies, pwedeng magpalusot pala para maitago yung katotohanan sa likod ng mga nagsuporta sa kanyang kampanya. Kasunod ng mga inihaing reklamo laban kay Senator Rodante Marcoleta sa Commission on Elections at Ombudsman, nahaharap naman ngayon sa isang possible investigation ang senador sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Nagsumite kasi ng isang formal letter ang election watchdog na kontradaya sa ahensya para imbestigahan ng senador sa possible tax fraud, donors tax violations at failure to report taxable income. Kasunod yan ng undeclared campaign contributions ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na una nang iniulat ng Billionaire News Channel. Basehan ng reklamo ng kontradaya ang direktang pag-amin ni Marcoleta sa isang TV interview na hindi niya inilagay ang kanyang campaign donors alinsunod sa kanilang kahilingan at para na rin aniya sa kanilang seguridad. Ayon kay kontradaya convener Danilo Araw, malinaw na may substantial tax implications din ang pag-amin ng senador lalo na't hindi malinaw kung magkano sa campaign donations ang kanyang ginamit at ang kanyang ibinulsa. Dapat i-check din namin kung may binayaran ba siyang kaukulang buwis hinggil sa mga donasyon na nakuha niya. Kumbaga, it doesn't matter kung nakuha niya yung donasyon before or after the campaign. Ang mas dapat na usapin dito ay kung nasettle ba niya yung kanyang mga tax obligation. Una na kasing sinabi ng COMELEC na dapat ay i-declare kung mayroong excess campaign donation at dapat bayaran ng karampatang buwis nito. Isang halimbawa ani Araw ay ang pagbabayad ni Manila Mayor Isko Moreno ng buwis nang ibulsa niya ang 50 million pesos excess campaign funds noong tumakbo siya sa pagkasenador noong 2016. Ang parang sinabi lang niya, nakuha niya ang mga donasyon mula sa mga taong ayaw magpakilala bago yung campaign period. Kapag ganito lang ang pahayag ng mga kandidato, it sets a very dangerous precedent, lalo na sa 2028 elections. Ibig sabihin nito, pwede palang mag-declare ng zero contribution basta kakausapin niya yung mga potential donor na ibigay na yung pera sa kanya bago yung kampanya. Kasalukuyan pa rin nakabinbi ng mga isinampang complaint ng grupo sa COMELEC at sa Ombudsman. Pero panawagan nila, transparency at accountability. Handa rin daw silang iakyat sa kataas-taasang hukuman ang kanilang mga inihaing reklamo
sakaling ibasura ito ng COMELEC at ng Ombudsman. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Senator Marcoleta hinggil sa issue pero wala pa siyang tugon sa aming mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nawala ako. Okay yun. So, may malaking problema ngayon si Marcoleta. Una, sa COMELEC, may malaki siyang problema sa COMELEC. Kasi nga doon sa pagsisinungaling niya sa SOSE. Ngayon, sa effort niya na ilusot yung kanyang sarili sa COMELEC, dineclare niya na itong amounts na ito ay practically income. Kasi kung hindi yan income, di donation yan. Kung donation yan, may tax pa rin, 6%. Kung hindi naman siya donated, then income siya. Kinita mo yan. So, ang problema ngayon dito, mga kababayan, malaki problema ni Marcoleta. Kasi either way, kung saan siya pupunta, papanindigan niya yung kanyang sinabi, makakasuhan siya sa COMELEC. Di ba? Kapag hindi naman niya pinanindigan yun, lusot nga siya sa COMELEC, BIR naman siya tatamaan. So, ano yung catch-22 situation? Oo, catch-22, yung lahat ng options mo posibleng maging delikado sa'yo. Yun ang yun ngayon ang sitwasyon ni Marcoleta. No joke. Delikado siya ngayon dyan. Kasi, nung una, dineclare niya na donation. Tapos ngayon, dinedeclare niya na private money. Donation pa rin, pero hindi siya, I don't know, documented. Di ba? Di natin alam kung documented, malamang sa malamang hindi. So may problema. May problema. Kapag he'll claim it as a gift, pero a gift that extravagant, hindi kaagad yan eh. At saka sitting congressman siya, tatamaan naman siya ng Civil Service Code. Ba't siya tumatanggap ng exorbitant gifts? Di ba? 110 million? Maliit bang gift yun? Siyempre hindi. That's exorbitant. So, tatamaan pa rin siya. Kahit saan siya pumunta. Ang pinakamagandang gawin na lang ni Marcoleta ay umamin. Amin na lang siya. Amin na lang siya na tinatry niyang ibudulin ang sambayan ng Pilipino. Oo, pero I doubt na pwede naman yun eh. We can always hope against hope na aamin siya. Pero correct, sino kan sa akin, may kaso pa rin kahit gift. Kasi Civil Service Code naman ang tatama sa kanya. So, good luck. Kung hindi man COMELEC, ang titira ay Marcoleta, si BIR, kung di man si BIR, pati yari. Yari ka, boy. Laki kasi 110 million. Tapos obvious na nagsinungaling ka. Kasi obvious kasi. So, mahirap ilaban. Mahirap ilaban yan, men. Ang hirap ilaban, no? But anyway, tira natin ang development ito bukas. Maaga pa naman eh. Kakalabas na ng balita nito kanina. So, tira natin kung ano magiging sagot ni Rodante Marcoleta bukas. Mamaya, meron na naman siyang paawa na sagot eh. Ewan natin kung anong gagawin. Natin dyan kung meron na naman siyang sagot na dadaanin tayong lahat sa paawa. My goodness. Ama na. Nakakasawa na. Anyway, hanggang dito na po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you po in our next Coach Janet Live. Right? God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?